What's up mga kaboopers? Yon, mainit yung pag-uusapan natin ngayon. No? Meron kasi ako nabasang isang post na isang former player ng Australia, no? Ininsulto ang ating Gilas Pilipinas. Yan ang sabi doon ay hindi ko sure kung totoo yung post na yun. Kasi alam mo naman sa Facebook, social media, no? Nagkalat din yung mga yung mga fake news. Pero ang sabi doon ay parang minaliit yung Gilas Pilipinas. Ang sabi doon parang kahit team B lang daw yung itapat sa Gilas, no. Team B ng Australia, no. Ang itapat sa Gilas Pilipinas ay hindi daw ubra o hindi mananalo itong ating national team. Yun ang sinabi ng former player ng Australia, no, na ang pangalan nata ay Jason KD or Kadi, basta yun yung name niya. Yun ang sabi niya, na kahit team B lang daw ang ilaban sa Gilas Pilipinas ay hindi daw obra. So well, tingnan natin, no. Sabihin natin malakas yung team ng Australia, no, kahit team B or pero makikita pa rin naman natin yan sa sa magiging laban. Tingnan na lang natin magiging resulta, no. Pero kung totoo man o hindi yung post na yon, ay mas maganda na rin, no, na parang panghawakan ng Gilas yung mga ganong salita, no. Parang mas magiging mamotivate sila na mas galingan pa, mas mag-igihan pa yung magiging laban, no, kontra sa kanila. Alam ko itong si Jason Kadi, kasama to sa sa mga player nung nagkabugbugan nung 2018, no. Alam ko kasama siya. So yun, siguro hindi lang siya maka get over dun sa sa nangyari nung huling laban nila, no, dito sa na ginanap dito sa Philippine Arena, no. Baka bitter pa rin siya hanggang baka hindi nakasuntok tong hindi nakabawi. Joke lang. Pero yun, tingin nyo ba magkakaroon ulit ng bugbugan? Pero para sa akin parang hindi na eh. Parang hindi na mauulit 'yan eh. Tingin mo ba yung mga player ngayon parang mainitin yung ulo? Feeling ko hindi naman siguro. Sila Dwight, sila Kevin Kiambao, sino pa? Parang mga sila eh, mga parang hindi naman sila gagawa ng ganong klaseng gulo, no. Maintindihan mo pa sila sila Calvin Abueva, yan, last yung 2018 yung lineup nila, sila Terence Romeo, talagang mga yan eh, sila Pugoy, sila Halalon, Jason Castro, yan, mga talaga, mga palaban talaga yan, hindi talaga yan, hindi yan, parang babatain mo lang, hindi ganun. Talagang yan, papalag yung mga yan. Matitikas yung mga yan. Pero ngayon, yung lineup ngayon, parang hindi naman siguro gagawa ng ganong klaseng action. So yun, lipat naman tayo sa ibang sa ibang topic, no. Ang isa pang pag-uusapan natin ngayon yung sinabi ng New Zealand head coach, no, na si Flavel, na yun nga, pinaghandaan talaga nila si Justin Brownlee. Talagang nilockdown nila tong si Justin Brownlee, no. Kaya siguro ganun yung naging score. Pero sa tingin ko parang hindi lang yun sa lockdown eh.
sabihin natin yung sa laro laban yung laban nila, yung naging laban nila, talagang hirap si Justin Brownlee na makapuntos dahil nga yun din double team, yun sabihin na natin. Pero si Justin Brownlee, hindi feeling ko hindi siya ganun ka sa mga double team, hindi gagawa yun si Justin Brownlee. Kasi may mga pagkakataon naman na nalilibre siya sa tres. Kaya lang hindi talaga pumapasok. Hindi talaga nakakapuntos. Maalat talaga. Maalat talaga. Kita mo naman nakakalibre siya sa mga mid-range area, no. So, yun ang masabi ko. Sadyang may kasamang alat talaga si Justin Brownlee. Kahit higpitan mo yung banday doon, puntos at puntos yun. Kaya nga tumira ng harap-harapan ni Justin Brownlee kahit may banday. Hindi papayag na hindi makakapuntos yun si Justin Brownlee, no. Sadyang lang talaga maalat. Maalat siya that time. At meron pa siyang isang sinabi yung head coach ng New Zealand, no, na si Flavell, na yung triangle defense ni coach team, no, kabisado na nga daw nila, no. Parang hindi na uubra sa kanila yung ganong sistema ni coach team, no. At punta naman tayo dun sa may mga may mga ugong-ugong na naman na balita na papalitan daw si John Mar, no, ni Justin Baltasar o ni Balti, no. Kayo parang goods ba sa inyo yung ganung papalitan si John Mar ni Justin Baltasar? Sa akin kasi opinion ko parang wag muna, no, ngayong laban nila sa Australian. Para sa akin wag muna, no, kasi parang mas kabisado kasi ni John Mar ngayon yung sistema sa Gilas, mas mahaba yung practice nila ng mga kaysa kay siguro ayun, familiarize muna siguro kay Justin Baltasar yung sistema sa Gilas. Kasi si John Mar kasi mas marami na siyang laban na na dinaanan. So mas mas kabisado niya na yung mga teammates niya, yung sistema ng Gilas. Then siguro more playing time pa kay John Mar para lumabas yung tunay na laro talaga niya. Siyempre kailangan muna talaga magpainit painitin yung makina. Doon makikita yung ganda ng yung takbo. Ganda ng takbo ng laro ni John Mar. So yun. Siguro sa ngayong laban nila sa Australia, wag muna. So naintindihan naman natin na ayun, mas bagong generation ng Gilas. O alam naman natin na papunta na tayo doon sa bagong mga lineup, no. Pero sa ngayon muna tayo, kay John Mar muna tayo ngayon. So yun mga kabubers, maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel, no.
Huwag niyong kalimutan na i-like itong video natin, no. Yun, kung may mga opinion kayo, komento, yun, comment nyo lang sa baba.